Hello, hello mga kumarites. It's me again, Mami Loy. Ngayong araw nga pala mga kumarites ay linggo ng umaga. Tawag-tawag nga pala ako nitong aking asawa at kung gusto ko nga daw ng tinapay, bumili daw ako. 300 nga pala, 3 balot na pero isa lang yung binili ko, 35 ang isang balot. Isang balot nga lang yung binili ko dahil baka nga mapatagal sa rep ay hindi makain. Tapos lumabas nga ako dahil magkakatay nga pala sila ngayon ng baboy. At ayan, kita nyo ba yung owner na yan? Siyempre kita nyo, dilaw na dilaw eh. Kauna-una ang sasakyan nga namin yan bukod dun sa tricycle namin. Pamana pa nga pala yan ng aming ama. Kaya nung nalaman ng aking ama na ako ay may boyfriend, ako po hatid sundo ako sa school. Kaya nung high school nga ako hindi nga ako maalam mag-commute. Nako masabi ko sa inyo, baby nga pala ako nung aking amang yun. At nung nalaman nga na ako may boyfriend, itong aking asawa na nga iyon, ay naku po. Sabi sa inyo, ako na lang ang naiiwan sa school at nag-aantay ng sundo. Kala mo naman makikipag-date wala nga akong nararating noon. So ayan, nandito nga pala tayo at nakita ko nga pala may mga bunga pala dito yung rambutan. Kahit hilaw nga ito pwede na rin kainin. Pero syempre wag kayong maingay dahil nga pinitas ko lang yan dito sa kapitbahay. Dadalawang piraso nga yung nakita kong pwedeng kainin. Yung iba nga ay maliliit pa. Ito nga yung masarap sa rambutan. Ito nga pala yung tinatawag nilang makapuno. At ayun na nga, maiba na nga tayo. Bakit nga pala sila magkakatay ng baboy dito? Wala namang okasyon pero magkakatay ng baboy. Bukod nga sa bigas at manok na tinda ng aking kapatid ay nagkakatay nga rin pala sila ng baboy. At syempre hindi naman ito panghanda kundi pambenta. Dahil dito nga sa amin minsan yung iba hindi na nauwi ng bayan tapos dito na lang nabili kay kuya. Maya nga ay dumating nga itong aking asawa at may daladalangan santol. Ewan ko ba dito pag tinatanong ko nga kung saan galing ang sasabihin na lang sa akin wag ko na daw tanungin. Mukha nga masarap itong santol na ito at mukha nga matamis, mamaya nga ikakainin natin yan. Gumayak na nga ako dahil pupunta nga kami ng bayan. Fast forward na andito na nga pala kami sa bayan at ang una nga namin pinuntahan itong suki namin sa manok. At dahil nagkakatay na nga si na kuya ng baboy hindi na nga ako bumili dito sa palengke. Maigi din kasi doon kay kuya dahil pwede ngang utang. Ito nga sa suki namin sa manok, ang binili ko nga pala ay tapang manok at saka chicken fillet. Nakakatuwa kasi dito dahil nga yung mga manok nila ay may marinate na. Bumili na nga rin ako ng pork chop na may marinate na dahil sabi ni tita masarap daw yun. Nakasalubong ko pa nga si Kumaring Rose dito sa palengke. Itong aking asawa naman ay tumitingin ng tuyo. Nandito nga pala ako sa bilihan ng plastic dahil bumili nga pala ako ng plastic labo. Shoutout nga pala kay Kumaring Rose. Nako, dali-dali pa nga yung pumunta dito sa bayan dahil tulog yung kanyang mga anak. Ganon talaga kapag nanay ka na dapat bilisan ng kilos. Bumili nga lang pala kami ng gulay, pansahog nga sa sinigang at saka ampalaya. Pagkatapos sabi nga nitong aking asawa ay bumili nga daw kami ng buto para kay Cody. Naghanap-hanap nga kami dito sa palengke at baka nga kami makakakita. Ang gusto ng aking asawa ay yung buo. Dahil baka mamaya pag maliit ay matig-akan nga si Cody. Halos wala naman na kaming makita na may nagtitinda nga ng buto kundi dito nga kay Namilet. Dito nga din yun sa suki namin sa baboy. At nung nagpunta nga kami dito ay marami pa nga silang tindang buto. Magaganda pa nga yung buto at ang lalaki pa. 50 nga yung kilo nito at nung tinimbang nga namin halos 1 kilo nga yung 3 piraso. Buti nga't naalala ko wala na nga rin pala kaming tapa kaya bumili lang ako ng 1/4 kay tita. Tapos dito naman sa bilihan ng frozen ay bumili lang ako ng tender juicy na jumbo. Bumili na rin ako ng ham at saka yung bologna at maigi nga rin pang ulam sa umaga. At syempre wag natin kalilimutan ng itlog at bumili na nga rin ako ng isang tray. Pagkatapos naman nun wala na nga nakalista sa akin listahan kaya sabi ko nga sa aking asawa tara na. Tinanghali na nga pala kami ng punta sa bayan dahil nga kumuha pa nga sila ng baboy kanina. Siguro ay mga alas 10 na nga ito ng umaga kaya sabi nga sa akin gutom na daw siya. Tapos bago nga pala kami umalis gising na pala yung aking anak at ang tanong nga saan daw kami pupunta. Sabi ko nga isasaglit nga lang ako sa bayan at ang bilin nga sa akin bilhan ko daw siya ng donut. Ito na nga lang Happy Donut ang binili ko dahil mas mura nga dito kumpara sa Mr. Donut. Okay din naman yung donut dito at masarap din naman at mura pa. At dahil mura nga bumili na nga ako ng isang box at 6 na piraso nga ang laman nito. Dahil yung binibili ko nga sa 7-Eleven ay 30 plus na isang piraso lang. Dito yung butternut nila ay 22 pesos lang. At dito nga nagyakag sa lugawan itong aking asawa para kumain. Buti na nga lang at doon nga sa pinamalengke ko ay meron pang tira kaya naman ayan nakapaglugaw kami. Pero wag ka, minsan nag-aambo na pa nga ako dahil minsan kulang pa nga yung binibigay ng aking asawa. Pero yung binibigay naman niya sa akin natitipid ko naman yun lalo na kapag wala akong idadagdag. Pero pag alam ko naman na may idadagdag ako sige lang. Kaya minsan kahit hindi naman kasama sa budget napapabili. Lalo na pag nakakakita nga ako ng mangga, ayan bumibili ako. Fast forward na andito na nga kami at pauwi na nga kami sa bahay nang nakakita nga ako nito
itong mga paleta. Basta yung kahoy na malapad na yan at ang gagawin ko nga dyan ay yung patungan nga ng mga figure ng aking anak. Pero saka na nga namin gagawin yun dahil wala pa nga kaming oras. Naandito na nga kami sa bahay at pinaglalabas ko na nga yung aking mga pinamili. O diba hindi pa nga nagtatapos dyan at pagkatapos mo nga mamalengke ayusin mo naman ito sa loob ng rep. Pero wag na nga tayo magreklamo dahil feeling blessed pa rin dahil nga kahit papano ay nakakabili nga tayo. Itong aking anak nga ay nantay pa nga ako para mag-almusal. O diba mga kumarites, itong Happy House Donut nga ay napakamura na, 140 pesos lang ay meron ka ng 6 na piraso. Syempre tumikim nga din ako ng isa. In fairness, may ilalaban din naman itong Happy House Donut dahil nga malambot din ang tinapay. Pero wag ka, yung 6 na pirasong yan ay naku po, taob yan sa aking anak. Kung hindi pa nga ako kumuha ng isa ay naku po hindi nga ako makakatikim. Nandito nga pala ako sa labas at binibilin ko na nga kay kuya yung mga order ko na karne. Ang sabi ko nga ipagbukod nga ako ng kalahating kasim at 1 kilong liempo. Na mahinga nga lang ako saglit at inayos ko na nga itong aking mga pinamili. Itong mga gulay nga ay hindi ko na nga tinanggal sa plastic dahil nga napansin ko kapag ka tinatanggal ko sa plastic ay lalong natutuyo. Pero pagka nga hindi mo tinanggal sa plastic ay parang fresh pa din. Kaya ang ginagawa ko nga hindi ko na nga inaalis sa plastic. Lalo na yung mga pansahog ko nga sa sinigang. Minsan kasi natatagalan nga kami magluto ng may sabaw. At syempre itong mga itlog nga inilagay ko na nga rin dito sa aming rep. Medyo matakaw nga pala kami sa itlog dahil nga minsan ito nga yung inuulam namin sa umaga. Tapos minsan kahit nilabon na itlog lang na almusal sa umaga ay okay na. At pagkatapos ko nga mailagay na sa rep ay pinunasan ko na nga itong aming lababo. Pagkatapos naman yan ay lumabas na nga ako para nga kunin yung mga karne. Ito nga mga lagayan ng ice cream na to ay hindi ko nga tinatapon dahil maigi nga rin mga lagayan ng pang-ulam. Kaya hindi na nga rin mabigat yung aking mga pinamili dahil nga wala nga tayong biniling karne. Maigi nga dito kay kuya at pwede ngang utang. Pero syempre gusto ko nga bago ko nga lutuin yan ibayad na tayo. Pero lahat naman yan ay nakalista kay kuya kaya hindi yan malilimutan. Tapos itong buto na para kay Cody dito ko na nga lang inilagay sa rep sa labas. Tapos itong liempo naman ang bala ko nga ibababadan ko lang at tapos pwede na nating i-air fryer yan. Para ka na nga rin nag-barbecue kapag ka in-air fryer mo. Tapos ito naman kasi maiginahit ko na nga sa maliliit. Dahil ito naman pwede nating ipansahog sa sinigang at saka sa nilaga. Ginagayat ko na pala yan bago ko nga ilagay sa rep. Dahil ang hirap nga magayat lalo na kapag frozen na. Bumili nga din pala ako ng kalahating repolyo at saka patatas at mais para nga sa nilaga. Lagi na lang kasi tayo nakasinigang minsan nakakaumay na rin. Yun lang naman lagi ang iniluluto naming may sabaw. Pagka hindi nilaga sinigang. Umutang nga din pala ako kay kuya ng manok at yun nga ay puro thigh part. Minsan kasi ang hinahanap ng customer purong wings, minsan purong legs. Tapos ako naman thigh part nga ang binibili ko. Yun nga ang palagi kong request kay kuya at nakikipag-unahan pa nga ako sa mga customer niya. Dahil yun nga ginagawa nga namin pang kaldereta. Meron pa naman akong kapitbahay na kaagaw ko lagi sa thigh part. Kaya naman pagka nga magluluto ako nun sinasabi ko na nga agad kay kuya. At ayan, bago ko nga gayatin itong mga karne hinuhugasan ko na din. Dahil syempre mga nakapitan na nga yan ng langaw sa labas. Kahit naman pag nabili nga ako sa palengke hinuhugasan ko rin bago ko ilagay sa rep. Ito naman yung struggle ko lalo na pag maglalagay tayo sa loob ng freezer. Hindi ko na nga alam kung anong gagawin patas ko lalo na kapag kakauwi lang ng bayan. Isa pa nga hindi nga tayo makakapaglagay doon sa rep sa labas. Dahil syempre nagkatay nga ng baboy siguradong punuan nga yun. Kaya wala tayong no choice kundi ayusin na lang natin aring mga naandini. Kaya ang ginawa ko nga itong Shanghai nga nilagay ko na lang sa plastic. Kakaunti na rin naman at yung lagayan nga isa nga rin pampasikip sa loob ng freezer. Kaya ayan siguro naman magkakasya na nga ito. So yun lang naman ang ganap natin for today's vlog. Thank you for watching. Bye!